hindi na makikita yung mga building kasi nga foggy simula pa ng kaninang umaga. So ngayon, ewan ko baka mamaya umulan ba o bukas. Kaya at medyo malamig pa sa ngayon, ano? Kaya hello sa inyo, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa inyong lahat. The Guzman Channel po, please like and share po. Maraming salamat at paki-comment na rin po sa ating vlog na ito. Maraming salamat. Ang pag-uusapan natin ngayon is about sa mga OFW dito na yung bang nakikioso sa Facebook yung walang damit or yung lang tapos nakaupo. Alam ko nakita nyo na yan sa FB kasi viral ang mga ganyan, yung mga tinatakpan lang yung nakaupo nakabuka ka tapos yung harap tinatakpan lang ng magic sarap ng nga yan, yung nakaraan nakita ko yung efficacent oil, ganon. Just me, sabi ko talaga mga ito, di ba nga nagba-viral sa Facebook yung mga umiihi na nagvi-video tapos i-upload sa Facebook. Yan, may mga 6 million views kasi yun nga nagba-viral. Tapos ayun, nahawa na rin yung iba para more views din, nagsi-ihi sila, no? At mag video. Ay nako, pati mga Pokemon nila nakikita doon. Ay nako. Siyempre kahihiyan, Facebook lang yan. Pero siyempre yung kahihiyan natin ba bilang mga babae, diba? Hindi nila iniisip sa kapag makita ng mga anak nila yun. Anong sasabihin ng mga anak nila dahil lang sa kikitain mo dyan, nagaganyan-ganyan ka bilang nanay nila o kapatid. Diba? Kaya yun. Kaya sinasabihan ako ng kaibigan ko, nakakita kasi siya sa Facebook din na parang gulay nilagay sa dibdib, tinapon sa dibdib at tinabon doon sa sa harap, tapos nagpicture hubad ba. Tapos sabi ng kaibigan ko, sabi niya pag itong ginawa mo, sabi niya i-share ko talaga, sabi ko dapat mag-isip-isip muna tayo bago natin gawin yan kasi diba syempre unang-una nanay tayo, may mga anak tayong babae. Pag halimbawa makikita nila na kung anong ginagawa mo, syempre ikaw modelo nila, 'di ba, bilang nanay. Ikaw modelo ikaw modelo ng mga anak mo bilang nanay ka. Tapos makikita nila sa iyo na ganyan kahiya-hiya ang ginagawa mo. 'Di ba? Kaya 'yon. At saka may nakita din ako kanina post ng OFW Daily News na doon naman yun sa Saudi, na ang tinapal niya doon sa harap niya is nagpicture siya at nagtapal doon, ang tinapal niya doon sa harap niya is yung Saudi money. Ano ba yung tawag doon sa pera ng Saudi? Basta kalimutan ko, real ba yan o ano? Ngayon, syempre kumalat yun sa Saudi, pati mga Saudi government, nakikita nila na yun. Kaya siguro pinaghahanap na yung ating kababayan, ano. Kaya dapat ingat-ingat, lalong-lalo na sa mga desisyon natin sa buhay na gusto lang natin magkapera, tapos maggagawa tayo ng ganyan. Pero ang kapalit niyan sa ating ginagawa, syempre siguro kabastusan yan sa ibang country, di ba? Hindi natin alam, lang tayo sa bansa nila, trabaho lang tayo sa bansa nila, may mga may mga patakaran sila diyan. Minsan hindi tayo aware sa mga patakaran nila. Basta-basta lang tayo na gumagawa ng mga ganyan-ganyan. So, ingat-ingat po tayo, mga OFW. Ayun.
Hindi tulad noong panahon na hindi naman uso yung mga Facebook na yan, di ba? Yung nanonood lang tayo sa radyo. Ito yung umaga hanggang maghapon na yan na pakikinig sa radyo. Tatay ko nga, minsan yung battery namin, pag hindi na masyado, maririnig yung yung sinasabi dun sa radyo. Ang tatay ginagawa niya, tinatanggal niya yung battery at ibila dun sa araw. Ibibilad niya yung battery. Maya-maya lalakas na naman yun. Talaga naman. Tapos ng paghapon na yan, may mga pinapakinggan niya na tuwing alas 12 ba yun o alauna ng hapon. Yung tuyang ermitan niya ba yun? Yun. Oh, minsan niya ginagaya pa namin yung dyan yung sinasabi ni Tuyang. Yung, ako si Tuyang ermitan niya. Nagapuyo ako sa isa kakwaywa. Siling nila aspag ako. Pero hindi na matun. Siling pagyan sa iba na buwang ako. Yung mga linyahan nito yung ermitanya na hindi ka makakalimutan. Ay, nako. Kaya minsan, naririnig yan ng anak ko. Minsan yan, nagkakatuwaan kami. Yung anak ko ay mag-uusap-usap kami. Tapos, sasabihin ko yan. Ginagaya-gaya ko yung boses nito. Yung ermitanya, tawa yan siya ng tawa. Kaya yun, di ba yung mga buhay sa ating probinsya, hindi naman kasi uso noon ng Facebook mga 90s, di ba? Oo, 90s. Mga 2000s na yata yung nag-uso na yung Facebook, mga yung cellphone na di keypad. Ang unang cellphone ko noon ngayon? 30 to 10, 30 to, basta mga ganun. Nakalimutan ko na. Yung text, tapos yung bawat text mo, tik, gumaganyan-ganyan din. Ay, nako. Yun. At kahit na ang ating mga buhay-buhay noon simple lang, masaya. Masaya, di ba? Halos wala kang problema, lalo pag sa probinsya, hindi mo ramdam ang hindi mo ramdam ang problema talaga Kasi pag doon sa probinsya kasi, basta't may gulay ka, may isda, lalo't taga-isla kami, makabili lang kami ng bigas, at may pambaon lang kami, may sa araw-araw sa eskwelahan, may pambili kami ng mga kailangan naman sa school, okay na ang buhay. Iba sa syudad na maano mo talaga, mararamdaman mo yung hirap ng buhay pag lalo sa Manila ka na nakatira, di ba lahat kasi binibili Kaya yon, mahirap ang buhay pag sa syudad kasi lahat binibili, ultimo mga gulay. Pag sa probinsya nasa paligid mo lang yung gulay. Pagdating mo sa Manila, wala kang mataniman doon, kaya bibili ka talaga. Pwede ka namang magtanim sa paso, pero wala kang place doon na talagang pagtataniman mo ng paglalagyan mo ng mga paso na yan. Minsan niya yung kapatid ko nagtatanim yan siya ng gulay sa paso. Minsan daw binubunot, ninanakaw, ayun. Hindi, wala din naman siya napapala. Kaya yun. Maraming salamat sa nanonood sa akin. Huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-share po. Mag-comment na rin po kayo. Follow na rin po tayo. Excuse me. Kaya yun, nakapag-vlog tayo kasi nga wala si amo ngayon lumabas sila. Yun. At ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog dito sa ating sala kasi maliwanag. Doon sa aking room nagiging dim light na yung aking ilaw. Kaya need ko na bumili ng stand nito, ng phone ko, tsaka yung ring light para na kung mag-dim light mo yung aking ilaw dun sa room ko, at least may ring light, diba, na magagamit ko. Kaya need ko bumili noon. Baka tomorrow. Ayun, thank you sa
nakikisabay po sa akin. Maraming maraming salamat. God bless po sa ating lahat.